Itong 10 smartphone na ire-recommend ko ay ang best of the best magmula 5K hanggang 10K. Kaya kung gusto mo ng best for gaming ay may tatlo akong marerecommend. Kung best camera at display naman, may tatlo din akong mabibigay sa'yo. At kung usapang long battery life, may 4 kang pwedeng pagpilian. Simulan natin sa best camera at display. Itong tatlo ang marerecommend ko. Una, ang Tecno Camon 34G. Naka Helio G99 Ultimate 8GB RAM, 256GB storage at Android 14. May 5000 mAh battery at 70 watts charger. Mas solid na ang stabilization nito dahil sa OIS, kaya kahit may movement, smooth pa rin ang shots. Ito yung sample photo. Gamit ang 50MP main camera, 2MP depth sensor at 50MP selfie camera. Ito ang sample sa video at kayang mag-record ng 1440p at 30fps. May 6.78-inch AMOLED 120Hz refresh rate at 393 ppi. May SRP na 9,984 pesos. Ang susunod naman ay ang Redmi Note 13 4G. Naka Snapdragon 685, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB at naka Android 13. May 5000 mAh battery at 33 watts charger. Ito yung sample photo. Naka 108MP main, 8MP ultra wide, 2MP macro at 16MP selfie shooter. Naka 6.67-inch AMOLED, 1800 nits, peak brightness, 120Hz refresh rate, 395 ppi at Gorilla Glass 3. Aside sa magandang display, nakapasa din to sa camera at battery test ng DxOMark. Ibig sabihin above average ang quality ng camera at battery life kumpara sa ibang smartphone sa ganitong price range. Sa huli, ang Samsung Galaxy A15 5G. Naka Dimensity 6100 plus, 4GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Naka 5000 mAh battery at 18 watts charger. Ito yung sample photo. May 50MP main, 5MP ultra wide, 2MP macro at 13MP front camera. May 6.5-inch Super AMOLED 90Hz refresh rate, 396 ppi at 800 nits peak brightness. Kagaya ng Redmi Note 13, nakapasa din to sa DxOMark camera at battery test. At ito din ang pinakamalinaw na display sa tatlo dahil nga naka Super AMOLED na. May SRP na 9,990 pesos. Ngayon, kung gusto mo ng makunat na battery, itong 4 ang dapat mong pagpilian. Sobrang piling-pili na to dahil kinalaban din nila sa ranking ang mga flagship phones tulad ng iPhone 15 Pro Max. Ang top 4 sa ating listahan na may pinakamakunat na battery ay ang Xiaomi Redmi 13C. May 6.74-inch IPS LCD, 90Hz refresh rate, 260 ppi at Gorilla Glass. Sa chipset, naka Helio G85, 4GB RAM at 128GB storage at expandable up to 1TB. Naka 50MP main camera. Ito yung sample sa photo at ito naman sa video. May 5000 mAh battery at 18 watts charger. Sa mga battery test na ginawa, naka 100% to hanggang ma-zero. Sa web browsing, tatagal to ng 9 hours at 30 minutes. Pag watching video naman ay 15 hours. Sa gaming, 4 hours and 55 minutes. At sa average usage sa loob ng isang araw, aabot to ng 26 hours. Pagdating naman sa ranking ng smartphone with long battery life, ito ay nasa 40th place. Tinalo pa nito ang ibang flagship phone gaya ng iPhone 14 Plus at Asus ROG Phone 7. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga smartphone na makunat ang battery o yung matagal malobat. Mabibili sa presyong 4,599 pesos. Para sa ating top 3, nandiyan ang Samsung Galaxy A15 4G. Naka 6.5-inch Super AMOLED 90Hz refresh rate, MediaTek Helio G99 4GB RAM at 128GB storage at expandable up to 1TB. May 50MP main camera, 5000 mAh battery at 25 watts charger. Sa web browsing, tumatagal ng 9 hours and 21 minutes. Sa video naman, 15 hours at sa gaming, 7 hours and 54 minutes. At pagdating sa average usage sa isang araw, tatagal ng 26 hours and 31 minutes. Nakapasok din to sa 35th place at tinalo niya ang Galaxy S24 Ultra. May SRP na 8,990 pesos. Ang top 2 sa ating listahan ay ang Infinix Hot 40 Pro. Naka 6.78-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, MediaTek Helio G99 chipset, 8GB RAM at 256GB storage. Expandable din to via microSD. May 108MP main camera, 5000 mAh battery at 33 watts charger. Sa web browsing, tumagal to ng 12 hours. Sa video, 12 hours din. At sa gaming naman,
naman 5 hours and 28 minutes. At sa average daily usage, aabot ng 28 hours. At nakuha nito ang 18th place. At tinalo niya ang iPhone 13 Pro Max pagdating sa pakunatan ng battery. May presyong 7,829 pesos. Para sa ating top 1, andyan ang Tecno Pova 6 Pro. Naka 6.78 inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 393 ppi, Dimensity 6080, 12GB RAM at 256GB storage. Naka Android 14 na din, 108 megapixel main camera, 6,000 mAh battery at 70 watts charger. Sa web browsing, tumagal to ng 12 hours and 48 minutes. Sa video, 16 hours. Gaming, 5 hours and 34 minutes. Pagdating sa average usage, aabot ng 30 hours. At ito ay nasa 5th place at tinalo ang iPhone 14 Pro Max at iPhone 15 Plus. May price na 9,951 pesos. Ilalagay ko na din ang link sa description kung saan mo ito mabibili at official yan. By the way, gumawa kami ng FB group na smartphone tips. Kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone, mag-join ka na at kami na mismo ang maghahanap ng best option at price para sa'yo. Pagdating naman sa gaming, itong tatlo ang i-recommend ko dahil sa ngayon, ito na ang may pinakamalakas na processor para sa price nila. Una ang Itel RS4. Naka 6.56 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 269 ppi. 50 megapixel main camera, 5,000 mAh battery at 45 watts charger. Pagdating sa chipset, naka Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May presyong 6,399 pesos. Ngayon, pag-usapan natin ang gaming performance. For Genshin Impact, dapat mong iset ang graphics sa low at 60 FPS para smooth ang gameplay. Usually, makakakuha ka ng around 32 FPS at ang temperature ay nasa 40 degrees Celsius. Again, budget phone to pero okay na for casual gaming. Para naman sa Warzone, iset mo lang sa low settings at uncapped FPS. Ang FPS ay naglalaro sa pagitan ng 21 to 29. Playable siya pero hindi ideal for competitive gaming. Sa PUBG naman, ilagay mo sa low graphics at ultra frame rate settings. Ang average FPS ay nasa 38 at mas better ang performance kumpara sa ibang demanding na games. For Mobile Legends, high frame rate at ultra graphic settings ang gamit. Ang average FPS ay nasa 57 at ang temperature ay nasa 40 kaya perfect ito para sa mga ML enthusiast. Para naman sa highlight, meron tong bypass charging na ang ibig sabihin ay pwede mong gamitin ang device kahit naka-charge at hindi mag-overheat o masisira ang battery. Susunod naman ay ang Tecno Pova 5 Pro 5G. May 6.78 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 396 ppi. 50 megapixel main camera, 5,000 mAh battery at 68 watts charger. Pagdating sa chipset, naka Dimensity 6080, 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 8,699 pesos. Kahit last year pa na-release, sobrang solid pa rin ang performance. Sa PUBG, HD at high settings ang gamit. Smooth din ang gyroscope, nag-average ang 37 FPS at temperature na 42 degrees. Very playable din ang ML with an average FPS of 59 at 42 degrees Celsius na temperature. Sa CODM, medium at high settings ang pwede pero recommended na low graphics at max FPS ang gamitin. Average FPS nasa 35 at 42 degrees din ang temperature. At ang susunod sa ating listahan, walang iba kung hindi ang Nubia Neo 2 5G. May 6.72 inch IPS LCD, 120Hz refresh rate at 392 ppi. Naka 50 megapixel main camera, 6,000 mAh battery at 33 watts charger. Pagdating naman sa chipset, naka Unisoc T820, 8GB RAM at 256GB storage. May presyong 9,729 pesos. Pagdating sa gaming performance, sa Warzone, low graphics at uncapped FPS ang recommended para hindi mabilis uminit ang device. Smooth graphics at extreme frame rate ang settings sa PUBG. Smooth din ang gyro para sa mga gumagamit nito. Ang standout feature ng Nubia Neo 2 ay ang shoulder trigger buttons na usually makikita lang sa high-end phones like ROG. Customizable ito for extra in-game advantage, especially sa FPS games like CODM. Malaking advantage to sa laro at syempre mas maganda na din yung gaming experience mo. Sa tatlong phones na to, makikita natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang strength at weaknesses. Yung Itel RS4 ay pinaka-affordable sa tatlo, perfect for casual gamers na gusto ang decent na performance without breaking the bank. Ang Tecno Pova 5 Pro 5G naman ay medyo mas mahal pero mas better ang performance sa most games, pati na rin na mas mabilis sa charging. Lastly, yung Nubia Neo 2 5G na may unique feature like shoulder trigger buttons, kaya ideal para sa mga FPS gamer. By the way, ginawa ko nga pala ang Tecno dahil sa dami ng smartphone na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel, kami na mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit sa budget mo. Pero para makagawa pa ako ng ganitong content, kailangan ko din ng suporta mo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.